Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, paka-subscribe natin, i-click natin yung bell, tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement, mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo diyang free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button, so if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, if you want to vote dito sa ating mga stock requests, yung sinachart natin every week. So just join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na sinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys, and thank you for supporting our channel. And we're back sa ating weekly charting session. Yun, medyo naka-recover na and medyo maganda na yung pakiramdam natin. So, okay. Ito na ulit. Meron na ulit tayong weekend charting. So, ito yung stock request. Anyway, sa mga nanonood dyan na hindi pa member ng ating Facebook group, just search this Philippine Stock Market Analytics para maka-join kayo sa ating mga poll and live charting session. No? And then, para maging updated rin kayo sa mga latest news. Ayan, dami nating news dyan. Plus guidance, no? Guidance and update sa market. Okay, so start with the index. Okay, so PSE. PSE, ayan na. Medyo nagkaroon ng support. Sakto sa MA 200. Ayun. Diba? 6769. Okay, saktong-sakto sa MA 200. And ngayon ang resistance natin is ayan 6978. Ilang beses na yung sinusubukan. Eto, first attempt doon nag-close. Second attempt, ayun, nagkaroon ng weak tapos bumagsak agad. Third, tapos sell off from Fed meeting. Tapos after Fed, positive on result. Yun, another retest. However, yung mga formation ng candle is not that convincing. Yan. Kita niyo yung mga formation ng candle. Mukhang distribution on rally. Okay. So, ang problem is we have no catalyst for this coming week except on Friday. So, malayo pa Friday. You have 4 days of trading bago lumabas yung catalyst, which is we're not sure if it is positive or negative, no? And the issue is your index is already at the resistance level. Okay, so there's a chance na muna tayo dito, mag-consolidate. Okay, somewhere dito, yeah, around 6.8 for the week. Kasi kung walang catalyst, there's no reason to push, no? PMI lang inaantay natin for until Friday. Pero kung may positive news, surprise news, like for example, nababa ang restriction ng NCR, so that's good, no? Tapos yung COVID cases is diretso yung pagbagsak, that's good. Pero for now, in the short run, we think that it will just consolidate dito. 6.8 to 6.9 hanggang around 7,000, yan. 6.8 to 7,000. For the week lang, for the week. And then paglabas ng catalyst, it depends sa data, no? We have CPI, we have PMI. So ano yun, sa Friday PMI, next Friday is CPI. So yun yung catalyst natin for now. But given that baka ganyan lang yan. Pero kung may yun nga, kung may surprise with regards to restriction, pwede na mag-breakout yan dyan. Okay? We're neutral in the short term, pero in the long run, we're bullish. Okay?
Pero if mabasag 'to, then take some profit, 'no. Kung nandito ang base niyo, okey lang 'yun. And we're back para sa ating part 2 ng ating, weekly trading guide and, ayun nga, kanina tapos tayo sa part 1. So, again, if you're not yet a member of our Facebook group, just click join yung ating, link diyan sa ilalim. Nandiyan yung link ng ating Facebook group. Okay, so sige, move na tayo sa part 2. All HC, Dito, DMC, Monde, SC, CMM. Okay, so All HC. All HC, surprisingly buhay pa rin, 'no. So, akala natin end na 'tong isang 'to, ng Whipsto lang pala. So, eto, nagbasag ng box. Yun, tapos bumalik, 'no. Diretso breakout, yun ang malupit na Whipsto dito, eh. Papansinin niyo, ayun, 'no, nagkaroon ng downtrend channel. Downtrend channel tapos dire-diretso pailalim. Ayun, binutas yung support. Tapos biglang bumawi with good volume, 'no. So, yun, another breakout pero siyempre basta nag-breakout 'yan, oh, 'di ba? Pagka-breakout niya, lagi namang ganyan 'yan. Kada breakout may ano agad, may retest agad. So, if naiwanan kayo, you can, abang dito sa 540, 'no. Puwede niyong ipila yun diyan. Kasi bumabalik naman talaga yan kada breakout. Minsan lang hindi. Ito gaya ito, strong breakout, then hindi umapak, 'no. So, puwede niyong itaas ng konti, mga 550 kung gusto niyo pa. Okay, still, strong 'to. Ganda ng ano nito, ganda ng formation. Ayun, breakout after breakout. So, akala natin end na kasi nag-disclosure na, pero actually buyer pa rin si ano, si BPI. So, may laman pa rin 'tong stock. Okay, ang problem is anyway, hindi naman siya talaga literally na problema kasi kapag second liner, hindi masyadong tinitingnan ang valuation. Good earnings, debt to equity is good, current is good, 'no. So, may laman talaga, may fundamentals yung stock. Valuation wise, lampas na. Pero okay lang 'yan. Sabi ko nga sa inyo, 'pag growth hindi pinapansin 'yan, 'no. So, okay 'to, all in all, maganda. Ayun, oh, bullish na ulit. Okay, dapat lang 'to magtuloy-tuloy. As in, dapat mag-breakout yan diyan ta's tuloy-tuloy. Okay, so far congrats sa mga may All HC. Kung mayroon kayo at gusto niyo mag-re-entry, eto yung re-entry niya, 540. Okay, ganda ng volume. So far, okay lahat. Okay, so kung mayroon, hold lang. Target price, hanapan natin ang target. Pero alam ko all-time high na 'to. Yun. Hindi pa pala all-time high. So, ang last all-time high resistance is eto, 7 pesos. Yun, 7.20. So, tingnan natin kung kayang ma-hit yung 7.20. Layo pa. Ilang percent pa yun? 26, 25. So, tingnan natin kung kayang i-hit yun, Pero, I think possible yun. Kasi, may catalyst. And may volume. So, yun. Yun ang resistance nyo dyan. Tingnan pa natin kung ano pang meron. So far, wala, eh. Bull flag lang. Kung sa bull flag naman, yun, halos parehas lang. 7 pesos talaga. Sige. So, lagay natin yung resistance sa 7 pesos. Okay? So, yan. That's it. May momentum. So, ano lang. Enjoy the rally. Next is dito. Dito, medyo naging weak. Ayun. So, dapat kasi to. Ayan. Linisin muna natin. So, yan.
breakout sa channel tapos lumabas kaso nag-slide ulit. Okay, so ngayon may channel dito pero malayo. Okay. May breakout din dito pero binasag ulit. Yun. Ayun, breakout, butas. So medyo delikado to dito. Sa ngayon lang. Hindi walang momentum, Bagsak si MACD, bagsak si RSI. So the indicators are saying na pababa pa to. Nag-rebound naman pero 10% lang. Ngayon is 4. So lugi pa. Lugi kasi hindi mo naman mabibili lahat dun sa ilalim. Yun, 2%. Gain konti kung pinaka-bottom pero natatakot ka sa formation. Actually, above all MAs. So, support niyan. Hindi to support niyan. Yan. Pero po, lumalapit Kapag lumalapit, nagkaka-volume. So, baka sumilip uli dito. Okay? So, ingat-ingat muna dito. Huwag niyo munang i-force, Antayin natin na magkaroon ng proper setup. Ang gusto kong makita dito, matake niya uli yan. Tapos, mag-consult siya dito ng konti. Para ubos na ubos yung seller, tapos sa kanya i-breakout. Ganun. Mas bullish yan. Pero kung ngayon, baka matagal So, di ba? Sayang yung oras mo. So, abangan nyo lang sa setup na matino. Pag may matinong setup, saka nyo pasukan. Yung tipong pagbili mo, papasok ka, kikita ka na mga 1 week lang. Unlike kung i-bottom fish natin to, wala namang value. Ang binabottom fish lang yung may value. May valuation. Ito wala pa 766. Walang valuation to. Earnings down pa. Kita nyo. Ito lang maganda sa kanya, current ratio. Kasi maraming capital si Dennis na nilagay dito. Si Dennis Uy. Pero in terms of profitability, wala pa to. So, avoid bottom fishing. So, momentum lang. Okay, next, DMC. DMC nag-breakout pero nag-re-retest yan. So, nag-breakout na siya dyan sa resistance na yan. Okay. Ang next resistance na siya niya is nandito sa 8 pesos. So, breakout from 6.90 going to 8. Mayroon ding konti dito. 7.42. Pero kailangan mo nang maka-stay above. Yan muna. Yan. Medyo delikado yung formation na yan. Ayan breakout. Then, puro weak sa taas. Pangit. Ayun pa puro weak pa rin sa taas. Ngayon naman, meron naman siyang ayan. Wala sa ilalim pa. Pero butas pala to So, ayun basag, Basag yung kanyang uptrend channel. So, tingnan natin, make or break. Baka magpahinga na or baka mag-breakout. Ganda konso. Hold niya ng matagal tapos sa kanya i-breakout ulit. Wala nang momentum nabasag, naubos na. Ito wala na rin death cross na. Although may buyers, volume medyo manipis na. So baka pahinga muna ito. Okay? Valuation, okay, goods, PE 6.7. Okay pa, may value pa. Okay, undervalued pa din. Target price, conservative is 6.7. So nandiyan na siya ngayon. Mid is 7.19. Mid target. 7.19 na-hit na din. Yun, so mukhang na-hit na pala yung TP nito. So pahinga muna ito. Pahinga muna. Pag naka-breakout uli yan dyan, saka natin makikita yung 8 pesos. Pwede na itong iba yun breakout kasi hindi na siya blue chips ngayon. Ayan, pwede na yung pero for now, don't bargain hunt kasi baka maging value play or maging value trap. Goods naman, kaya lang depende kung may tao pa. So, tingnan natin to kung hindi matutuyo. Pag hindi natuyo, goods. Pag natuyo, problema yan.
Monde. Monde, tagal na natin itong na-chart and ilang beses tayo kumita dito. Actually, first entry natin dito sa momentum is ito. Yan. Okay? Hanggang ngayon, meron pa. So, yun. 17% na. So, hold lang for Nissin. Hold lang to. Kung dito kayo nag-entry pero kung hahabol kayo, medyo mataas na yan. Pero kaka-breakout niya lang. Ito, sa 1950. Yan. Yan yung previous resistance. Kung wala, papansin nyo kung wala pa yan. Diba? Ayan. Yan yung previous resistance na ilang beses ina-attempt. Tapos nagkaroon ng another box dyan. Yan. Diba? So, another box. Tapos yun, nag-breakout. Red candle the next day. Follow through. So, okay pa. Buhay pa. Diba? So, ngayon, dito yan. Pag nabasag yung 950, so, ano na yun, trail stop na. Pero as long as buo pa yung 950, possible yan. Dyan lang mag-consolidate yan. Kumbaga, upper box ulit. Mga, let's say, 20.50. Pero normally, sa 20 pesos may resistance eh. Ayan. Maliit, pero pag nag-breakout yan, kaya na kasi nabasag na yung 20. So, another box ulit pataas. Okay? Hold to hanggang next year. Pero depende. Pag tinamaan yung trail stop mo, like MA10, out na. Okay? Pangit ng fundo niyan. Pero, ayun puro red. Ito lang yung green, yung liquidity. Saka debt to equity. Pero taas ng valuation. Anyway, ano naman yun? Value kaya. Growth kaya. Disregard. Ito ang hindi maganda dyan. Pero pag may catalyst kasi, wala yan. Walang punda-punda. So, hold lang hanggat hindi pa lumalabas ng good news. So, sell on news yan. Maybe, I think, November. SCC. SCC, medyo marami ng bad news to, SCC. Like, yung China, hindi na sila tutuloy-tuloy ng mag-fund ng coal companies. Okay, so that's negative for SCC. Although nagkaroon ng squeeze supply, pero I think in the long run, mag-push na rin ng China for green energy. So baka wala ng demand for this. So, nahit na yung gap. Ngayon medyo nagre-resist na doon. Okay. Wala nang volume mo after ma-hit yung gap tapos sell off. So ano na to? I think sa akin lang personally. Ito nyo na biglang namatay yung foreign value. So tingnan natin to kung mayroon pa. Kung buhay pa. Kung maho-hold niya yan, then pwede pa. Actually mahal ang coal ngayon dahil nga tight supply. On sudden breakout. Kung mayroon pa. Resistance in case mag-breakout. Yan. Mga konti. Ayun, 22. 22 from 19. So, mga 5%. 14 pala yun. Let's say sa breakout nyo binili. So, yan. Mga 10%. Not bad. Kung momentum play. Kung momentum. And chart lang. Pero kung ipo-fundamentals mo to medyo ayan fairly valued na. Lampas na nga overvalued na sa current. Pero sa forward, okay pa. Actually, lumalabas fairly valued talaga. 17 target price. 17, nasa 19 na. 18, 19. 33 malabo. Yun, so medyo mag-ingat na. Mataas ito. Hindi naman siya high growth. Kasi tapos na nga yung growth nila eh. Actually, papatay na yung company. Or papatay na yung sector. Which is coal. Although may demand yes. Kasi nga, iilan na lang silang mag-ooperate ng mining. May demand pa din. Pero not for the long term. Yun. Okay, last. MM. Lakas din ang pagkaka-whipso nito ni MM. Kung momentum kayo, na-whipso na kayo nito. Actually, sa akin, napabenta na dahil nagbasag ng ano. Ayun. Dapat hindi nabasag to. Pero binutas niya.
So, mapapabenta ka talaga kung momentum. Kasi nawala ng momentum. Bumasag, bumalik sa support fee sa ilalim. So, ngayon, ayan, mayroon tayong triangle formation. Yan, pababa na rin to. Okay. MACD, ayun, bearish na din. Unless mag golden cross na. Pero so far, weak na yung chart. Pwede lang itong bumalik or mapapabili lang ako pabalik kapag nag-breakout. Okay? Breakout dyan, then pwede ulit. Pero so far, hindi ko bibilin siya kung nandyan siya. Dapat maka-breakout dito. Okay? Kung mag-breakout yan dyan, resistance sa gap. Yun. So, maliit lang. Around 10, mga 9. So, okay na din. Okay, so abangan nyo muna sa momentum to. No? Huwag nyo muna. Dapat kasi, ano to eh. Dapat is nung basura time, last 2 weeks. Ito yung mga laro eh. Mga basura play. Pero biglang nagbago eh. Biglang lumipat sa blue chips saka sa second liner. So, nagpahinga yung mga basura. Actually, ito, muntik na rin to eh. Dito, ayan oh. Gusto na rin mag-basura play nito. Gusto na rin mag-breakout nito. Kaso biglang nawala din ang momentum. Sabihin, pag basura play, it's dominated by retailers. Pero kapag papansin nyo, laki ng volume ng PSE. Ayan, lalaki na ng volume niya. So, ito yung basura play, itong mga to. Maninipis yung volume. Pero nasa tuktok si index. So, basura time yan. Ngayon, papansin nyo, lumaki yung volume niya galing sa ilalim. That's why shift to blues and second liner. So, kapag nag-breakout yan dyan, and tuloy yung volume. So, ibig sabihin, it's dominated by institution. So, walang maglalaro ng basura. It's blues and second liner. Okay, so that's it guys. Thank you for watching. Okay, so open na ulit ang ating mentoring program. If you want to read yung instruction paano sumali, just join Philippine Stock Market Analytics. And andyan, posted by Market Technician as a pin post. So, ito yung process, no? So, yun. So, enroll kayo before October 1 para mayroon kayong early birds promo. Yan. Start tayo ng classes sa October 10. Yan, October 10. So, yun lang. Ito yung process and the topic to be discussed is market theories, macroeconomics, index forecasting. Napakahalaga niyan. Yan, sa financial statement, ito rin, yung bihira lang yung kayang bumasa ng financial statement ng tama. No? Ratio analysis and valuation. Okay, so ito yung mabibigat na lesson na actually medyo mataas ang ito sa ibang institution. No? Taas yung fee. Yun, and after learning that, so dapat alam mo kung kailan ka bibili. No? So that's bottom picking and capitulation. Plus, rebalancing. Yun, so ito. Retailers halos hindi nila kabisado to, pero sa atin kumikita tayo dyan sa mga rebalancing na yan. Alright, so that's it. So if you want to enroll, ito lang yung ating link, yung QR code. Ito rin yung link kung gusto yung manual. Okay, so that's it. If you want to support our channel, click nyo lang yung join sa tabi ng subscribe, and then yun, that's it. So see you guys and thank you for watching. Like